ng Biblia. Sa Isaias 40, talatang 8, ang sabi po, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Kung meron pong isang bagay na walang pasimula at walang hanggan, dito po sa ating sansilukob, ay yung pong salita ng Diyos. Sabi po sa Juan 1:1, nang pasimula ay ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Sinasabi rin po ng salita ng Diyos ay tumutukoy po mismo sa Biblia. Tumutukoy din po mismo sa Diyos at ang kanyang katangian. At sangayon po dito, hindi po ito mababago, hindi po ito lilipas. Ang salita ng Diyos ay magpapatuloy. Kahit ano pong gawin ng tao, sundin mo o hindi, magpapatuloy po ang salita ng Diyos. Meron nga po nagsabi, kung sisirain mo yung kautusan ng Diyos o salita ng Diyos, o hindi mo susundin, lalabagin mo, wala namang nangyayari, hindi mo naman talaga nasisira yung salita ng Diyos. Ang nasisira, yung buhay mo. Pag hindi ka sumunod sa salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos, particular po yung Biblia, ay ginawa para po hindi lang sa ating kaalaman, kundi upang tayo po mapag-ingatan ng Diyos at madala po tayo sa tunay na tagumpay at makabuluhang pamumuhay dito po sa ating daigdig. Sangayon po sa pang-labing-anim na presidente ng bansang Amerika, ang pangalan po niya ay si Abraham Lincoln. Sabi po niya, "But for this book, we could not know right from wrong. I believe the Bible is the best gift God has ever given to man." Ito pong si Abraham Lincoln, nung siya'y maliit pa, sila po'y nakatira sa may paanan ng bundok. Ang tirahan po ay tinatawag na log cabin. Yari po ito sa mga buong turoso na pinagpatong-patong, pinagdikit-dikit, na yung bahay po nila hindi po nagkakahuli sa sukat ng ating church. Nakita ko po yung model ng kanilang church, yung kanilang bahay. At kaya po ganoon, dahil sa sobrang lamig, sa sobrang yelo, para hindi makapasok yung lamig. At meron po silang tinatawag na fireplace o chimney, kung saan hindi pa siya marunong sumulat at bumasa, nagbabasa na ng Bible yung kanyang nanay at yung po yung kanyang textbook. At dahil po sa kahirapan ng buhay, dalawa lang ang libro sa bahay nila Abraham Lincoln. Ang speller book at saka po yung Bible. Kaya hindi pa siya nakakasulat, bumabasa, may mga namemorya na po siyang mga talata sa Biblia na modelo po yung kanyang kaisipan, na molde yung kanyang kaisipan sa filosofiya ng salita ng Diyos. Bagaman marami po siyang pinagdaanan ng mga suliranin at mabibigat na pagsubok sa buhay, siya po ay naging presidente ng bansang Amerika. At sangayon po sa kasaysayan, kung mayroong isang presidente na may pinakamaraming tawag ng pananalangin sa konseho, sa Senado, ay mismong si Abraham Lincoln. At minsan may nagsabi po, may naghahanap sa kanya, paano ko malalaman kung sino siya? Dahil nung panahon na yon, 1600, wala pa naman po tayong mga modernong teknolohiya. Sabi, madali mo lang malaman. Humanap ka ng tao doon na nakaluhod pagka nananalangin. Siya na yon. So yung buhay po niya, yung filosofiya niya, ay talagang nakaukit mismo sa salita ng Diyos. At kung meron po siyang isa sa pinakamahalagang itinaguyod sa bansang Amerika, ay yung pagpapatanggal ng tinatawag po nating black slavery. Dahil nung panahon po na yun sa Amerika, mayroon po silang, yung pong mga negro na kinukuha sa bansang Afrika, ginagawa pong slave, tinotorture. Hindi ho makatao at makatarungan yung ginagawa sa kanila. Kaya inabolis po yan ni Abraham Lincoln. At siya po ay tunay na masasabi nating makadiyos na magulang, makadiyos na mamamayan, at makadiyos na lingkod po ng bayan. So pinakadakilang aklat sa buong mundo o sa buong daigdig ang Biblia. At pansinin po natin tumatangi na ito. Ito po yung pinakamatandang aklat na nasulat sa daigdig na hanggang ngayon binabasa ng moderno, matatalino na mga tao. Pinaka-controversial na aklat, marami pong nagnasa na ito'y sirain, baguhin.
Sa pamamagitan po ng mga maling translation. Meron po ako nabasa sa China, ginawa po nila na may mga binago silang mahalagang salita sa Bible para iligaw yung mga Kristiyano sa pagsunod kay Kristo. Pinakamodernong aklat. Bakit po moderno? Sapagkat yung prinsipyong tinuturo nito sa relasyon natin sa Diyos, sa relasyon natin sa ating sarili, sa relasyon natin sa ating kapwa, sa relasyon kung paano tayo makitungo sa bata, sa matanda, sa babae, sa lalaki, sa mayaman, sa mahirap, kagamit-gamit. Hindi ho lumilipas. Hindi natin pwede sabihin nako, mali yan kasi ganito sinabi diyan. Kanina ko po, habang pinag-aaralan ko to, hindi ko na lang medyo hahaba po. Napakadami na mga kontrobersyal na sinulat ang Quran, yun po yung paniniwala ng Muslim, kontra sa turo ng Biblia. Napakadami po. Dali lang. Maganda po ito. Medyo pinapawisan na po ako. Hindi, tama. Yan yun na. Para gisawan. Pinakamahalagang aklat. Dahil karamihan po ng mga bansa na mga yayaman, mga moderno, pangunahin pong ginagamit yung Biblia. Kahit po hindi sa lugar ng mga, sa masasabi nating mga Kristiyanong mga bansa. Pinakamahusay na aklat. Yung pong hindi nagawa ng magulang, hindi nagawa ng simbahan, hindi nagawa ng paaralan, hindi nagawa ng pamahalaan para baguhin yung buhay at isipan ng tao, nagawa po ng Biblia. Pinakamaraming salin na aklat. Nasalin po ito hindi lang sa mahigit 80% ng atin pong salita dito po sa daigdig. Mamaya, tignan po natin yung statistics. Pinakamabiling aklat. Pinakabinabasang aklat. Pinakamisteryosong aklat. Pinakamodernong aklat. Pinakabanal na aklat. Pinakamakabuluhang aklat. At pinakamakahulugang aklat. So, isa-isahin po natin. Meron po tayong 7 punto. Una, ang pagkakaayos ng Biblia. Sabi po dito, ang sa matandang tipan, ang paglikha ng Diyos sa daigdig at sa tao. So nagpasimula po yung Biblia, hindi kung paano yung Diyos ay nagsimula. Sa halip kung paano kumilos yung Diyos at nagpasimula siyang lumalang ng tao. Ang Genesis 1:1, ang sabi po doon, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Alam niyo po may verse 1 na yan. Makagagawa po kayo ng kung ilang sermon. Doon lang po sa isang verse. At minsan po natalakay na rin po natin yan sa ating pong Sunday School. Napakamayaman sa kahulugan ito pong mensahe ng salita ng Diyos. Ang kasaysayan ng bansang Israel. Noong pong 1945 natapos po yung ating pangalawang pandaigdig na digmaan. Ngayon po, nung matapos to, yung bansang Israel, dahil wala silang bansa nung panahon na yun, kung saan silang bansa nakatira, ay humingi po sila ng tulong sa United Nations na sila ay panumbalikin sa bansang Israel o tinatawag po natin ngayong Palestina. At nung panahon po na yun, mga kapatid, alam niyo po ba, humingi sila ng tulong, kung nangunguna sa Israel ay si David Ben-Gurion, humingi po siya kay Harry Truman, presidente po ng Amerika, na sila'y mapanumbalik sa kanilang bansa. Bakit po? Dahil nung panahon na yon, sa bansa po nila, eto pong Israel, o mga Israelita, nasa 6 na milyon na mga Israelita ang pinatay sa tinatawag po nating Holocaust. Yan po ang tinarget ni Adolf Hitler ng mga German Nazi noong pong panahon na yon. Kaya sabi niya, gusto na naming magbalik. At bumuo po ng cabinet member para siyasatin yung kasaysayan ng bansang Israel. Ito pong si President Harry Truman. At ang kauna-unahan po niyang ginamit na referensya para mapatunayan, sila ba'y taga-droon talaga? Dapat ba silang pabalikin sa bansang Palestina? Alam mo pong ginamit nila? Yung Biblia. Bakit? Sapagkat yung Bible ay nakatahi
nakakonekta sa lahat ng dakilang mga imperyo na nabuhay, namuno dito po sa ating daigdig. Meron po tayong tinatawag na Syrian Empire, Egyptian Empire, Babylonian Empire, Persian Empire, Greek Empire, at Roman Empire. Lahat po yan nakakonekta po sa ating Biblia. Kaya kung kayo po ay hindi Kristiyano at nag-aaral po kayo ng kasaysayan patungkol sa mga tinatawag nating great empires of the world o mga imperyo sa daigdig, kasama po sa binabanggit nila yung Israel. Dahil mahalaga po yung nagawa nito sa pagbabago ng ating pong kasaysayan. Ang hula o propesiya sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, lagi po nababanggit sa inyo na yung buong buhay ng ating Panginoong Hesukristo nakasulat na sa matandang tipan bago pa siya dumating. 2 linggo po lumipas, nilalakay po natin ang propesiya sa pagdurusa ni Jesus o pagkapako sa krus. Dahil lang nung araw mismo na si Jesus ay ipako, 38 na propesiya ang tinupad ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung isipin po natin, paanong madadaya na iba yung Jesus na dumating at hindi yung nasa propesiya. Dahil isang araw lang, 38 yung kanyang tinupad. Pero pinag-aralan po natin, 12 lang. Kasi hindi tayo matatapos. Ang pananalangin, ang awitin, ang salawikain at tula. Ito po yung mga nilalaman ng Biblia. Nagdadala po sa atin ng mga makalangit, praktikal na pamumuhay. Paano makitungo sa sitwasyon, sa kaaway, sa kaibigan, sa pamilya, sa mga suliranin, paano tayo haharap kung mayroong mga pagsubok, may tukso, may pag-atake ng dyablo, may pag-uusig. Kaya sa totoo lang po, kung gagawin lang po ng bawat bansa na sinasabing Kristyanismong bansa, na ang Biblia maging pangunahing aklat sa ating paaralan, para maayos yung buhay po ng mga tao, malaki po bababago ng isang bansa. Pinagtataka ko lang po sa atin, hindi ko man sinasabing hindi mahalaga si Jose Rizal, pambansang bayani natin. Ang pinagtataka ko, elementary may Jose Rizal tayo. High school may Jose Rizal tayo. Kolehiyo may Jose Rizal tayo. Ano natutunan nating magagamit natin sa buhay ni Jose Rizal? Maliban sa impormasyon kung ano yung nagawa niya sa bayan. Sumulat siya ng 2 aklat, Noli Me Tangere at saka El Filibusterismo. Yun lang. Kung yung Bible pa yung ginawang subject, elementary, high school, college, pansinin natin, anong buhay, anong isip meron ng karamihan ng tao? Di po ba? Kaya, yan po yung kamanghamanghang Biblia. Ang bagong tipan, ang kasaysayan ng buhay at katuruan ni Jesus. Meron po tayong 4 na aklat, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, kung tawagin po ay gospel o mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Na si Jesus ay nagkatawang tao, namatay sa krus, nalibing, at nabuhay na maguli, at muling babalik. Tinutukoy po yung paraan kung paano tinubos ng Panginoon yung ating kasalanan sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Yun naman po, yung tinalakay natin nung linggo, patungkol po sa paksang ang pagdurusa sa krus ng Panginoong Hesus. Ang kasaysayan at katuruan ng Kristyanismo, isang aklat po ito, aklat na mga gawa, ipinakita po yung nasa humigit kumulang sa 100 taon ng paano lumawak yung gawain ng Kristyanismo matapos si Jesus umakyat sa langit. Pinangunahan ng mga apostol at saka po ni Apostol Pablo. Yung unang 12 kapitulo ay tumutukoy po sa mga apostol ng Panginoong Hesus nung nandito siya sa lupa, at yung paksa po nito ay tumutukoy sa ministeryo sa Jerusalem at sa Israel. Yung pong chapter 13 hanggang 27 ay tumutukoy naman po sa gawain ni Apostol Pablo. Kung tawagin naman po ito ay global mission o evangelism. So yung unang 12 kapitulo ng gawa
ay tumutukoy sa local evangelism at yung 13 hanggang 27 ay global evangelism. Kung paano inabot yung mga tao sa iba't ibang daigdig. Kung paano kumalat at naibahagi ang salita ng Diyos sa kilalang daigdig nung panahon ng ating pong mga apostol. So, pang susunod, ang hula o propesya sa pagbabalik ni Jesus, ang pagwawakas ng daigdig. Bagamat mayroong propesya sa Matandang Tipan, marami rin pong propesya sa Bagong Tipan na yung iba po dito, mismong si Jesus yung nagsabi kung paano magwawakas yung ating daigdig. Aklat po ng pahayag, puno po ng mga propesya patungkol sa huling panahon, at marami siya sinasabi sa aklat po ng pahayag na gaganap sa ating kasalukuyang panahon. Yan po makikita po natin. So yan po yung nilalaman ng Matandang Tipan at ng Bagong Tipan. Pangalawa, ang pagkakaisa ng Biblia. Sabi po dito, ang karamihan ng manunulat ay di nagkita-kita. Dahil mahabang panahon, 1,600 years ang pagitan bago nabuo yung buong Biblia natin. Ang bilang ng manunulat ay nasa humigit kumulang sa 40 katao. Ang kalagayan ng manunulat ay di magkakatulad. Merong hari, may magsasaka, merong pariseyo o dating pariseyo, meron pong maniningil ng buwis, mayroong sundalo, mayroong hari, iba-iba pong uri ng tao ginamit ng Panginoon. Para mabuo at makumpleto yung Biblia. Ang lingwahe ay iba't ibang uri din. Katunayan, tatlong pangunahing lingwahe po ng Biblia, yung Matandang Tipan ay tinatawag po nating sulat sa Hebreo. Meron pong kaunti na tinatawag na Aramaic, yung po yung lokal na lingwahe o dialect mismo sa Israel o sa Palestina, at yung Bagong Tipan ay nasulat sa salitang Griego. At ito po mga kapatid, alam niyo po ba, sa buong mundo, kung merong isang salita lamang na nagpasimula nung unang panahon hanggang ngayon na nananatili at yung pa rin yung ginagamit na salita, yun po yung salita ng Israelita ngayon, Hebreo. Bakit nasulat yung Bagong Tipan sa Griego? Ito po, bago dumating ang Panginoong Hesus, 331 taon bago dumating si Jesus, nasakop ng imperyo ng Griego yung Israel. Naimpluwensyahan sila ng kultura. Naimpluwensyahan sila ng salita. Katunayan, may mga panahon po na yon ng Panginoong Hesus. Merong mga Hudyo na hindi na marunong magsalita ng Hebreo. At hindi lang po yan, bakit Griego ginamit? Sapagkat yung pong pinakamaraming bahagi ng populasyon ng daigdig sa panahon na yon, Griego ang salita. Kaya madali mong maipapalawak, maipapakalat yung salita ng Diyos. Kasi pupunta ka sa ganun lugar, hindi mo kailangan mag-aral ng ibang lingwahe. Pupunta ka sa ibang lugar, mag-aaral ka ng ibang lingwahe. Kahit saan ka magpunta, halos lahat, puro Griego salita. At nung pumasok po yung mga tinatawag ng Roman Empire, ito po yung panahon na kung meron pong isa sa pinakamalaking kontribusyon ang mga Romano sa kasaysayan ng ating daigdig hanggang sa ngayon, maging sa ating mga politika, alam niyo po ba kung ano? Sila po yung nagpasimula na gumawa ng maraming karsada para pagkune-konektahin ang lahat ng mga kilalang mga bansa, mga bayan. Kaya meron po tayong tinatawag na isang quotation na all road leads to Rome. Kaya pag sa atin pong mga namumulitiko, palagi ang po sinasabi niya, ipapagawa ko ang inyong karsada. Kasi yan po ay impluensya ng mga Romano. Kaya lalong napabilis yung pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil sa lingwahe na Griego
At dahil sa napasok po tayo ng mga Romano nung panahon na 63 BC hanggang 475 AD, na ipakalat po ang Kristyanismo sa buong mundo. At sa panahon po natin ngayon, sa lahat ng pananampalataya sa buong mundo na kinilala, number 1, pinakamaraming pananampalataya, Kristyanismo. Bagamat yung iba po dito, kulto. Yan po makikita natin. Ang tagal ng pagkakasulat ay nasa 1,600 taon. Simula po sa Aklat ng Henesis, sulat ni Moises sa Matandang Tipan, at huling Aklat ng Bagong Tipan ay pahayag, sinulat po ni Apostol Juan, 96 AD. Ang guro ng lahat ng manunulat ay isa lamang, ang Banal na Espiritu. Ang sentro ng katuruan ay aral at buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto nating mabuhay ng marangal, malinis, maligaya, makatuwiran, makatarungan. Ito lang po kailangan natin eh. Kaya kung mayroon po tayong laging binabasa, ito pong Bible. Particular po yung Bagong Tipan. Pangatlo, ang panahon ng Biblia. Ang Henesis ay sinulat ni Moises 1,500 taon bago dumating ang Panginoong Hesus. Ang Malakias ay sinulat 400 taon bago dumating si Jesus. At simula po nung 400 taon na yan, bago dumating si Jesus, pero po tinatawag na the 400 silent years. 400 taon na walang propeta, walang sinugo ang Diyos. 400 taon na walang ipinasulat na bahagi ng Biblia sa Matandang Tipan ang Diyos. Subalit, doon po sa 400 taon na yon, ay nasulat po ang tinatawag na apokrypha o apocryphal book o mga hidden o mysterious books na may bahagi po yung iba nito sa kasaysayan ng bansang Israel, pero hindi po ito ginagamit mismo ng mga Hudyo bilang kanilang kasulatan na nagmula sa Diyos. Wala pong quotation si Jesus Christ at ang mga apostol doon sa anumang aklat ng apokrypha na ginagamit po ng ibang pananampalataya. So ang huling aklat ng Bagong Tipan ay sinulat noong 96 AD ni Apostol Juan, at ito po yung pinakamahalagang aklat na naglalaman po ng mga magaganap sa huling panahon. 96 AD po ito sinulat, ngayon 2026 na. Bigyan ko lang po kayo ng halimbawa sa pahayag 13:18, 16:18, sabi rin, sa panahon na yon, walang makabibili, walang makapagbibili, maliban siya may tatak sa kanyang kanang kamay. At alam po natin ngayon, yung tinatawag na microchip, na marami na sa bansang Europa na gumagamit. Dahil yun po yung gagamitin ng Antikristo para makontrol, hindi lamang yung daigdig, bawat isang tao kontrolado. So sa microchip, nandun po lahat ng impormasyon patungkol sa inyo. Pag nandun yung microchip sa kamay nyo, sabi po sa Bible, walang lugar na pupuntahan ka na hindi ka malalaman. Walang transaksyon na gagawin mo na hindi malalaman. Lahat ng patungkol sa buhay mo. Bawat minuto, bawat oras, nakamonitor ka. Lahat ng binili mo, nakamonitor. Pwedeng gamiting susi sa bahay. Pwedeng gamiting susi. Tatapat mo lang, bubuksan yung pinto ng bahay mo. Aandar yung kotse mo, makapapasok ka sa kumpanya mo na pinagpapasukan. Nandun lahat ng iyong mga medical records. Kung may sakit ka, aksidente ka, dinala ka sa ospital, titingnan lang yon, lahat ng medical records mo nandun. Noong panahon na sinulat ito, ano kamalayan ibig sabihin niya? Pero ngayon, meron na. Hinahantay na lang natin yung Antikristo na maghahari dito sa mundo para pasimulan yung tinatawag nating one-world government, ang isang daigdig na pamamahala. Ang kalatang pahayag ay natutupad sa ating kapanahunan ang propesiya nito. Pangapat, ang pagbebenta ng Biblia. So ang Biblia po ay naisulat sa 349 na
national language. Parang halimbawa, Pilipinas, ano bang national language natin? Tagalog. Ayan. Pero sa Tagalog, meron tayong tinatawag na dialect. May Cebuano, may Ilocano, may Bicolano, na isulat din ng Biblia. Okay? Hindi lang sa national language, pati mismo sa common dialect. At sabi po sa pag-aaral, dito po sa Pilipinas, meron po tayo nasa kumulang na 80 local dialect. Sa Guinness Book of World Record ay natala ang 2.5 billion na Biblia ang naimprenta simula 1850 hanggang 1975. Mas mabilis ang mga makina na nag-iimprenta ng Biblia sa ating kapanahunan. So yung 1976 hanggang sa panahon ngayon, 2026, 70, 80, 90, 2000, 2010. 50 years. Hindi pa naka-record dito yung 50 years. Tama ba? 50 ba? Hindi. Anyway, matatama, 50 years po. So ngayon po, sa USA, sabi po dito, 25 million ang naibentang Biblia, 25 million ang naibebentang Biblia taon-taon. Sa Amerika pa lang yun. Bukod pa sa Europa, bukod pa sa Asia. Ang naimprentang Biblia sa kasaysayan ay nasa 6 na bilyon, 1,500,000. Mga kapatid, ito po. Meron po tayong mga kapatiran sa Amerika, mga Baptist, na nag-iimprenta rin ng mga Biblia. Sa wikang Tagalog, sa iba pang mga lingwahe, hindi ho kasama sa record yon. Kaya kung merong pinakamarami na imprenta na isalin sa iba't ibang lingwahe na Biblia at naibenta, yun pong Bible. Si Johann Gutenberg ng Germany, ang kauna-unahan po nag-imprenta ng Biblia noong 1456 at nakagawa po siya ng 180 Bibles sa loob ng 3 taon. Ito po yung kauna-unahan. Yung pong libro natin noong unang panahon, dali lang. Wala akong kopya dito. Anyway, yung libro po natin, naka-bookbind ngayon. Pero noong unang panahon, lahat ng libro, naka-scroll. Nakatalulo, nakapaikot. Tapos halos lahat ng mga libro natin noong unang panahon, nakasulat kamay. Ito po yung kauna-unahan na nagamit ang printing press. At ang kauna-unahan na isulat sa printing press ay Biblia. So isipin niyo po, 180 Bibles lang sa loob ng 3 taon. Ngayon, sa loob ng 1 araw, ilang libong Biblia pwede mong i-print out sa mga malalaki po natin ng mga printing press. Sa panahon po natin, dahil moderno na tayo. Kaya nga po noong panahon ng 1600, pagka ikay nagkaroon ng isang Biblia, sikat ka, mayamang ka, kakaiba kang tao. Dahil hindi lahat ng tao pwedeng magkaroon ng Bible. At kung gusto mo makalaman ng salita ng Diyos, kailangan pumunta ka kung saan may nangangaral ng salita ng Diyos. So ito po yung itsura ng original nating printing press. At ito po yung larawan ni Johann Gutenberg. At ito po yung kauna-unahang naisalin po nila. Isipin mo, colored pa ha. Meron pang design. Meron ba tayong mga libro ngayon na Bible na may mga ganitong design? Wala. Di ba? Pero ito po, pansinin natin kung gaano ka, German language po yan. Panglima, ang pagbasa ng Biblia. So mga bata, kabataan, katandaan, kababaihan, kalalakihan, mahirap man o mayaman, professional man o pangkaraniwan, taga-probinsya o sa lalawigan, sa kapanatagan man, kapatagan o kabundukan, mga tao sa iba't ibang nasyon, meron pong kalayaan na magkaroon ng Biblia at bumasa ng Biblia. Nakakalungkot lang, may mga bahay po na 5-5 ang Biblia pero walang bumabasa.
Pero kung meron po tayong dapat na isa sa pinakamahalaga na tinatangkilik na gamit natin sa buhay, hindi yung cellphone. Dapat yung Bible. Hindi ko sinabing hindi mahalaga yung cellphone. Maraming nagagawa yan. Okay? Kaya lang, yung Bible. Dahil ito nagpapabago ng ating buhay, ng ating pong kinabukasan. Pang-anim, ang lingwahe ng Biblia. So, ang Biblia noong 1991 ay naisalin sa 1,746 na lingwahe. Ibig sabihin, 80% ng populasyon ng buong daigdig nababasa ang Biblia. Ngayon ay patuloy isinasalin ang Biblia sa 1,300 salita. Marahil ito po yung ibang mga local dialects. Ang Bagong Tipan ay nasalin sa 185 salita. Mga local dialects po yan. At ang Biblia po ay sinalin sa iba't ibang salita sa local na dialect ng Pilipinas o mga Pilipino. Kaya lang, ito po, babala. Hindi po lahat ng mga salin maayos, tama, accurate. Naging lesson na po natin, mahabang taon na lumipas, yung pinakasalin po sa English natin na pinaka-accurate sa lahat ay tinatawag ko ng King James Version. Bagaman, medyo mahirap pong pag-aralan kasi po ito ay British English, hindi po American English. Dahil tayo po ay nasakop ng bansang Amerika, ang English po natin ginagamit ay American English. Yung British English, yung po yung ginagamit sa Inglaterra, sa Europe. Meron pong kaunting kaibahan. At ang British English po ay matalinghaga, noble yung kanyang pananalita, makata. Kumbaga sa kanya, yung kununod po kayo ng James Bond, pag nagsasalita, parang makatang-makata, hindi yung parang kanto boy lang na nagsasalita. Mahusay yung pagpili ng mga salitang ginagamit pag sila ay nangungusap. At gayon din po yung pagkakasulat ng ating Biblia. Panghuli, ang pananatili ng Biblia. Sabi po sa Mateo 24:35, sulat ng ating Panginoong Hesus, ang langit at lupa ay lilipas, datapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Unang sulat ni Apostol Pedro 1:25, datapat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman, at ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangangaral sa inyo. Ang pananatili ng Biblia sa pag-atake. Noong pong unang panahon, inatake po ito ni Diocletian, emperador ng Roma, at ibinan niya ang sino mang gumagamit ng Biblia. Matandang tipan o bagong tipan. Noong pong panahon ni Joseph Stalin sa Russia, ay ibinan din po niya yung pagkakaroon ng Biblia sa Russia. Meron pong isang lalaki ng pangalan ay si Voltaire na taga-France o Pransya, ibig po sabihin ng ateista, isang tao na hindi naniniwala na mayroon Diyos. At dahil siya kilala at prominenteng tao sa kanyang kapanahunan, at mayroon po siyang printing press sa kanilang, sa po siyang negosyante, may printing press siya at nagsusulat siya ng mga pagpapabulaan sa katuruan ng Biblia, paninira sa turo at aral ng Biblia, para sirain ang Biblia. At sabi niya, hindi lilipas ang 100 taong ito. Mabubura ang Biblia sa kasaysayan ng daigdig. Ito po nakakatawa . Hindi ka naniniwala sa Diyos. At inuubos mo ang buhay, ang pera mo at lakas mo para kumbisihin ang mga tao na walang Diyos. Di ba nakakatawa yun? Hindi ka nga naniniwala, tapos doon pa uubusin lahat ng lakas mo at isip mo. Pati pera mo. Pero ito po higit na nakakatawa. Matapos pong mamatay si Voltaire, ilang panahon lumipas, yung kanyang bahay, yung kanyang printing press ay binili ng isang organisasyon ng mga Kristiyano at ipinag-imprenta po ng Bible. Yung dahilan bakit ito ginawa para sirain ang Kristyanismo at ang Biblia ay ginamit ng Diyos.
para mapag-imprenta ng mas marami pang Biblia. Ang Bishop ng London, laban kay William Tyndale. Noong 1526, si William Tyndale ay sumulat po siya at nagsali ng Bible. Galit na galit po yung Bishop ng London at sabi niya, lahat ng Bible na malalaman niyo, bibili natin at susunugin natin. At para ipagbili nila, kailangan mahal natin bibilin. Meron pong kaibigan, si Tyndale, sinabi sa kanya kung ano yung plano ng Bishop ng London. So ito po pangyayari. Noong panahon na yon, si William Tyndale ay lubog sa utang dahil po sa kanyang pag-iimprenta ng Bible. So ang ginawa niya, kumuha siya maraming mga tao, hinati-hati yung Biblia, ibinenta doon sa Bishop ng London. Ngayon, mas marami siyang pera at yung perang pagbilan, naibayad niya sa kanyang mga naging utang at nakapag-imprenta pa siya ng mas maraming Bible. Kung isipin po natin, napakaraming mga mahihiwagang naganap sa pagsulat ng Biblia, sa paninira ng mga tao sa Biblia, sa bandang huli, yung mga naninira, sila lang yung nasira. At yung Biblia, natanyag pa rin. So ano pong pinapakita dito sa pinag-aralan natin ngayong gabi? Ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Ang salita ng Diyos, kung mayroon pong pinakamahalagang pag-aari, mayroon tayo. Hindi yung ating mamahaling mga gadgets o mga alahas o bahay at lupa o kayamanan. Kung mayroon po tayong pinakamahalaga dapat sa ating puso, yung Biblia. Lahat ng paghihirapan natin sa mundong ito, iiwan natin sa lupa. Pastor, yung Biblia din naman, iiwan natin . Oo, pero dadalhin natin yung mensahe ng Biblia hanggang sa kalangitan. At yun lang yung mahalagang kaalaman meron tayo pag dumating tayo sa langit. Kung engineer ka dito, architect ka dito, ikaw ay abogado rito, hukom ka dito, o anumang klase ng karir meron ka, meron bang silbi yun sa langit? Gagawa ka ba ng gusali sa langit? Meron ka bang aayusin kaso sa langit? Wala. Ang tanging kaalaman na meron tayong maiipon sa lupa na madadala natin sa langit ay yung kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, yung pong pagdalo, huwag niyo pong panghihinayangan. At kung hindi pa rin kayo kontento dahil sa pagdalo, marami po tayong makikitang mahalaga, mga magagandang mensahe sa internet, sa YouTube. Marami po tayong kapatiran na mga nagbablog ng kanilang mga mensahe. Nagtuturo po at magse-seminar, nagko-conference patungkol po sa Bible. Yan po yung mga pagkukulan po natin ng panahon. Dahil yan lang yung kaalaman na magkakaroon tayo na dadali natin sa langit. Lahat ng kaalaman ko sa sports, alam ko lang, pero anong silbi meron nun sa langit? Meron po ba? Wala. Meron ba ako i-train ng weightlifting sa langit? Wala. Meron ba akong papayuhan ng diet sa langit? Wala. Di po ba? Kaya magpe-fellowship po tayo sa langit. Ano pag-uusapan natin? Ang salita ng Diyos. Kaya habang nandito po tayo sa lupa, pahalagahan po natin. Magbasa po tayo, magmarka tayo, mag-memorize tayo, magbahagi tayo. Yan po talagang gawain ng mga Kristiyano. So may mga susunod pa po tayo na kamamanghaan natin ng mga aral buhat po sa Biblia. At sa susunod na linggo, pag-aaralan po natin ang iba't ibang mga uri ng karunungan dito sa mundo. Ang tanong, kumukontra ba sila sa Biblia? Ano ba sinasabi ng kasaysayan? Ano ba sinasabi ng arkeolohiyo? Ano ba sinasabi ng siyensya? Ano ba sinasabi ng teknolohiya? Patungkol sa Biblia. So yan po, tatalakay natin sa susunod na Miyerkules. Maraming salamat po, tayong lahat ay tumayo at dumako po sa panalangin. Salamat po, Ama namin sa langit, sa inyong pagpapala. Salamat po sa aming napag-aralan sa gabing ito. Nawa ito'y tumimo sa aming puso, lalo kami magkaroon ng pagnanasa na higit pang alamin, suriin, pag-aralan at saliksikin ng iyong salita na magbibigay sa amin ng kagalakan sa aming puso, karunungan sa aming kaisipan at pag-asa
sa amin pong kinabukasan. Gamit din po namin ito sa aming mga tao sa aming kapaligiran, maibahagi namin ang mga katotohanan upang sila makakilala kay Jesus. Mapayuhan po namin, mabahaginan din ang mga kapatiran, lalo po sila ma-encourage, magpatuloy sa gawain po ng Panginoon. Pagngatan niyo po kami, gabayan sa aming pag-iwahiwalay, at manatili po kayong maitaas sa aming puso isipan, at kayo po maluwalhati sa aming pong gawain. Hinihiling po namin, O Diyos, ang lahat ng bagay na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat.